Ma'am Marian, mauna na ho ako ha. Kailangan niyo pa po bang ng tulong sa pagsundo sa mga bata? Pwede ko po naman po kayong samahan. Baka ho, pagod na kayo sa trabaho. Agad na napalingon si Marian sa kanilang kasambahay na si Manang Rosa. Araw-araw kasi itong umuuwi tuwing hapon dahil hindi naman kalayuan ang bahay na tinitirhan nito. Marami pong salamat, Nay. Ako na pong bahala sa mga bata. Magpahinga na po kayo. May mga tinapay po pala akong nabili dyan. Kumuha po kayo para sa mga apo nyo. Sagot naman ni Marian habang naghahanda sa pag-alis sa kanilang bahay. Ay naku ma'am, salamat po! Masayang saad ni Manang Rosa. Pagkatapos ng ilang minuto ay tuluyan ng nabalot ng katahimikan ang kanilang munting bahay. Patungo na sana si Marian sa kanyang kotseng nasa garahe nang bigla na lamang niyang makita ang isang itim na kotse na nakaparada sa harap mismo ng kanilang gate. Napaisip tuloy si Marian dahil wala naman siyang maalalang kakilala na may ganoong klase ng kotse. Bahagyang kinabahan si Marian. Uso pa naman ang mga modus at pakalat-kalat din ang mga may masasamang loob ngayon. Sa halip na lumapit sa gate, tumayo lamang si Marian at hinintay lamang na lumabas ang kung sino mang iluluwa ng kotse. Maya-maya pa, lumabas ang isang gwapong binata na siyang naging dahilan ng pagkakatulala ni Marian. Sa itsura pa lang nito ay hindi mo masasabing magnanakaw ito o kaya naman scammer. Hindi niya alam kung sinong lalaking nasa harap ng bahay niya. Ngunit isa lang ang kanyang masasabi. Siya na ata ang pinaka-charming na lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Minsan talaga, parang unfair si Lord. Bulong ni Marian sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa gwapong lalaki. Miss Marian? Bigla nitong saad. Agad tuloy na natauhan ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Marian nang mapagtanto niyang siya nga ang pinunta ng binata. Maaari ko bang malaman kung sino po sila? Takang tanong naman ng dalaga saka binuksan ang kanilang gate. Ngumiti ang binata, saka napakamot sa kanyang ulo. Ray Gomez, bagong lipat lang ako dito sa bayang to. At ako rin ang bagong teacher ng mga anak mo. Sagot ni Ray Gomez, saka inabot ang kanyang kamay. Hindi inasahan ni Marian ang kanyang nalaman. Hindi niya inexpect na isang guro si Ray, dahil mukha itong artista o kaya naman isang model. Marian Tan, sagot naman ni Marian saka nakipagkamay. Happy birthday nga pala. Hindi ko alam kung anong hiling mo. Pero napadaan ako kanina sa department store para bilhin to. Biglang saad naman ni Ray dahilan upang kumunot ang noo ng dalaga. Aha? Hindi ko naman birthday ngayon. Baka maling bahay ang napuntahan mo. Nagtatakang sagot naman ni Marian. Napaawang ang bibig ni Ray saka napalingon sa kanyang kotse. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto nito at iniluwa ang mga anak ni Marian na agad siyang sinalubong ng yakap. Sabi kasi nila birthday raw ng mommy nila. Kaya inimbitahan nila akong pumunta dito. Nagtatakang saad ni Ray. Napanguso at napaiwas ng tingin naman ng triplets na sina Larry, Leia at Liam. Pumamewang na lamang si Marian dahil alam niya na kung anong pakulo na naman ang ginagawa ng kanyang mga anak. Pati ba naman bagong teacher nyo, mga anak? Mag-usap nga muna tayo. Mariing tanong ni Marian. Napabuntong hininga na lamang siya. Noon pa man kasi ay talagang desidido na ang kanyang mga anak na humanap ng lalaking magiging bago nilang ama. Nung una ay hinahayaan lamang sila ni Marian dahil sa pag-aakalang hindi naman sila seryoso at baka mawala rin ang ideyang yon sa kanilang isip. Ngunit ngayon, inuwi na nila maging ang sarili nilang teacher. Pinagsisisihan na ni Marian kung bakit hindi niya pa sinaway noon ang mga bata. Napakamot na lang ng ulo si Ray at natawa. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari.
Pero binili ko to, thinking na talagang birthday mo. Sana tanggapin mo pa rin. Isipin mo na lang na regalo yon sa pagkakakilala natin ngayong araw. Saad ni Ray, saka nahihiyang inabot ang isang paper bag. Nako, maraming salamat. Pasensya ka na rin sa mga anak ko Pero wag mo na sanang masamain. Mababait na mga bata naman ang mga yon. Nahihiyang saad ni Marian. Nako, walang problema yon. Saka tama ka, mababait talaga ang mga anak mo. Sobrang polite nila. Masayang sagot ni Ray. Napatingin si Ray sa unipormeng suot-suot pa ni Marian. Guro rin ito, ngunit sa ibang paaralan nagtuturong dalaga. Pinapasok na lamang nila si Ray at si Marian naman ay dinala ang kanyang mga anak patungo sa kanilang kwarto upang mapagsabihan. Doon ay masinsinang hinarap ni Marian ang mga bata. Bakit nyo naman ginawa yun? Tingnan nyo, nagsayang pa ng perang teacher nyo. Hinatid pa kayo rito. Hindi ba't sabi ko masamang magsinungaling? Napayuko ang triplets. Sorry po, Mami. Wala po kasi kaming maisip na dahilan para sumama siya sa amin, Mami. Di ba po, promise namin sa'yo na hanap kami ng perfect husband para sa'yo? Si Sir Ray na po yun, Mami. Napailing na lamang si Marian at napakamot sa kanyang ulo. Lumuhod siya upang makapantay ang kanyang mga anak. Mga anak, hindi kasing dali yung tulad ng sinasabi nyo. It takes time. Hindi basta-bastang natatagpuan ng pag-ibig sa pagpili lang ng kung sino-sino. Dumadating lamang ang pag-ibig sa nakatakda nitong oras. Paliwanag ni Marian. Pero Mami, si Teacher Ray pong gusto namin. Mabait siya at gwapo. Sagot naman ni Leia. Leia? Marahang banta ni Marian, dahilan upang mapayuko na lamang ang kanyang anak. Sorry po, Mami. Magsusorry din po kami kay Sir Ray. Malungkot na saad ni Larry. Marahang umiti si Marian, saka niyakap ang kanyang triplets. Sa kabila ng ginawa nila, naiintindihan pa rin ni Marian ang kanilang mabuting intensyon. Bakit pa kasi desidido talaga kayong hanapan ako ng perfect na asawa? Nagkatinginan ang magkakapatid. Kasi gusto po namin na sumaya kayo at gusto po namin na may mag-alaga rin sa'yo, Mami. Sagot ni Leia. Dati po kasi. Hindi na natapos pa si Liam sa kanyang sasabihin dahil nagkatinginan na lamang silang lahat. 3 years ago nang magkahiwalay sina Marian at ang tunay na ama ng mga bata. Alam ni Marian na nasaksihan ng kanyang mga anak ang pagiging iresponsableng ama nito. Ngunit masakla para sa kanila ang marinig at masaksihan rin ang kanilang ama na pinagbubuhatan ng kamay si Marian. Mga anak, hindi ko kailangan ng lalaki. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Isa pa, andito na kayo sa tabi ko. Sapat na kayo para maging masaya ako araw-araw. Tumango ang triplets at marahang ngumiti. Sorry po, Mami! Sabay-sabay nilang sagot saka niyakap ang kanilang ina. Nang makalabas ang mag-ina sa kwarto, hinayaan muna ni Maria na manood ng TV ang kanyang mga anak habang kinakausap niya naman ang kanilang bagong guro. Pasensya na talaga sa abala, Marian. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Natatawang sabi ni Ray. Kanina lamang ako na-introduce sa mga bago kong estudyante. Siguro nadala ako ng emosyon at sumama na lamang ako sa mga anak mo nang hindi pinag-iisipan ng maayos ang imbitasyon nila. Nako, okay lang yun. Isa pa, ako dapat ang mag-sorry. Pasensya ka na sa mga anak ko, napagsabihan ko na rin sila. Tumango si Ray at ngumiti. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Marian ang mga titig ng binata na parabang sinusuri nito ng mabuti ang kanyang muka. May problema ba? Takang tanong ni Marian. Nagkita na ba tayo noon? Para kasing pamilyar ka talaga sa akin eh.
Nalilitong tanong ni Ray. Ito ang unang beses na nakita kita. Baka naman kahawig ko lang yung nakita mo nun. Sagot ni Marian at ngumiti na lamang. Hindi pa rin napakali si Ray at nanatili pa rin nakatitig sa dalaga. Ano nga uli yung buong pangalan mo? Tanong ni Ray. Marian Tan, sagot naman ni Marian. Matapos marinig ni Ray ang pangalan ng dalaga ay nanlaki na lamang ang mga mata nito. Agad namang nagtaka si Marian dahil doon. Ngunit ilang sandali pa ay natawa lamang si Ray habang umiiling. I guess hindi mo ako naaalala dahil hindi tayo nagkausap ng maayos nun. Ako si Ray Solis. Do you remember me now? Ilang sandaling napaisip si Marian hanggang sa tuluyan niya nangang maalala kung sinong binatang nasa kanyang harapan ngayon. Napatakip si Marian ng kanyang bibig dahil sa gulat at hindi makapaniwalang napatulala na lamang kay Ray. Sinong mag-aakala na muli silang magkikita? Ngayon lamang nag-sink in sa kanyang pangalan ng binata. Marahil ay dahil sa gulat nang magkita sila kanina sa gate. Si Ray Gomez lang naman ang lalaking sinet up ng mga magulang ni Marian sa kanya 10 years ago sa pamamagitan ng isang arranged marriage. Ni hindi niya kilala ang lalaking yon noon at wala siyang interes na kilalanin si Ray dahil ibang lalaking gusto niyang pakasalan. Gayunpaman, tutol ang pamilya ni Marian sa kanilang relasyon, kaya ipinagpipilitan nilang ikasal siya kay Ray. Nako, hindi ko in-expect na magkikita tayo pagkatapos ng 10 taon. Natatawang sabi ni Marian. Mas nakakahiya na tuloy yung ginawa ng mga bata. Natawa lamang si Ray. Bakit naman nakakahiya? Tama naman na sundin mong sinisigaw ng puso mo noon. It was the best choice, Marian. Napayuko na lamang si Marian at malungkot na napangiti. Dahil sa katunayan, ang desisyon ni Marian na sumama sa kanyang dating nobyo na si Manuel at pagtalikod sa sarili niyang pamilya, ang pinakamalaking desisyon na nagawa ni Marian sa buong buhay niya. Tingnan mo, you look like a happy family. Mababait at napaka-cute rin ang mga anak niyo ng boyfriend niyo. At least, nahanap mong true love mo. Dahil sa sinabi ni Ray, napalingon rin ang mga bata sa kanilang gawi, dahilan upang matigil si Ray sa pagsasalita. Sandali lang ha, pupunta muna ako sa kusina para kumuha pa ng merienda. Paalam ni Marian sa kamarahang umalis. Napalingon naman si Ray sa triplets na nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanya. Teacher! Ayaw po ni Mami na binabanggit ang papa namin. Gusto na po namin siyang kalimutan. Nabigla si Ray dahil sa sinabi ni Liam. I'm sorry. Hindi ko alam na may hindi pala magandang nangyari. Wala na ba siya? Umiling ang mga bata. Hindi po. Nagiwalay na po sila, matagal na. Sagot naman ni Leia. Tumango si Ray at hindi na nagtanong pa. Sapat na sa kanya ang kanyang nalaman at hindi niya balak pang alamin ang iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanilang pamilya. Nang makabalik si Marian, napansin ng dalaga ang pagiging tahimik ng binata. Sa halip na pag-usapan ang kanilang nakaraan, nagsimulang magtanong si Ray tungkol sa kanilang mga trabaho. Pagkatapos ng ilang oras, napag-isipan na rin ang binata na umuwi. Maraming salamat dito sa mga cookies. Ibibigay ko na lang sa mga bata tong lalagyan bukas. Saad ni Ray. Tumango si Marian at nang makaalis na si Ray ay hinarap naman niya ang kanyang mga anak na nasa kanyang likuran. Lumuhod siya upang makapantay sila. Sinabi niyo ba kay Sir Ring tungkol sa papa niyo? Marahang tanong ni Marian. Sinabi lang po namin na hiwalay na kayo at ayaw na po natin siyang pag-usapan. Malungkot na sagot ni Liam. Tumango si Marian at ngumiti. Mami, okay ka lang po ba? Nag-aalalang tanong naman ni Larry. Oo naman, okay na ako. Hindi niyo na kailangang mag-alala sa akin.
Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Okay? Saad ni Marian sa kaniyakap ang kanyang mga anak na ngayon ay naiiyak na rin. Marian, nakita ko yung gwapong bisita mo nung isang araw. Aba, mamahalin pang kotse Manliligaw mo? Usisa ni Pearl, ang guro na katrabaho rin ni Marian. Napailing na lamang si Marian. Magkapitbahay lamang kasi sila ni Pearl. Hindi no. Bagong teacher ng mga anak ko yon. Mahabang kwento. Pero hindi ko siya manliligaw. Wala ring something na namamagitan sa amin kaya itiko mo yung matabil mong bibig. Dahil ayokong magkaroon ng bagong issue tungkol sa akin. Natatawang sabi ni Marian. Dismayadong napabuntong hininga naman si Pearl. Ano ba yan? Akala ko naman may bago nang magpapatibok dyan sa puso mo. Naku hindi na tayo bumabata. Baka pagtanda mo, saka ka pa magsisi dahil hindi mo na-explore ang kabataan mo. Napailing na lamang si Marian. Ewan ko sa'yo, Pearl. Basta ako, sa mga anak ko lang focus ko ngayon. Halika na nga. Magmerienda na lang muna tayo habang may oras pa. Sagot ni Pearl, saka hinila si Marian sa kanyang upuan upang magtungo sa school canteen. Habang nasa daan, naagaw ng mga bisita ang kanilang pansin. Kausap ng kanilang principal ang ilang mga guro na mula sa paaralang pinapasukan ng mga anak ni Marian. Ay, sila na yata yung ma-assign dito para sa eleksyon sa susunod na linggo. Ang aga naman nilang bumisita. Sambit ni Pearl habang nakakapit pa sa braso ni Marian. Ang ganda ng uniform nila, no? Tanong ni Pearl, ngunit bukod sa uniforme ay may iba pang napansin ang dalaga. Uy, teka! Yun yung pumunta sa inyo kahapon, di ba? Muli namang napalingon si Marian sa mga bisita dahil sa sinabi ni Pearl. Hindi nga nagkakamali ang kanyang kaibigan dahil si Ray nga ang kanyang nakita. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ng binata habang kausap nito ang mga kapwa nitong guro. Nakangiti lamang ito at masayang nakikinig sa lahat ng sinasabi ng kanyang mga kausap. Ay, napakagwapo! Tingnan mo naman, tindig pa lang, mukhang matalino na. Tapos yung pormahan, naku, mukhang ang bungo-bungo niya. Parang gusto ko na lang tuloy na maging estudyante uli. Para araw-araw ko siyang nakikita. Natawa na lamang si Marian at napailing dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sige, maging estudyante ka ulit. Tapos mag-take ka ulit ng board exam. Pilosopong sagot ni Marian habang natatawa. Oh, bakit natatawa ka? Umamin ka na kasi kung may something sa inyo. Sige ka, crush ko pa naman siya. Ngayong nakita ko na siya ng mas malapitan. Alam mo, bahala ka. Hindi ka na nga, nagugutom na ako. Natatawang sabi ni Marian sa kakusang hinila si Pearl papasok sa kantin. Pagkatapos na magmerienda ng magkaibigan, ay bumalik si Marian sa kanilang classroom upang magturo. Pagkatapos ng kanyang klase, sandaling lumabas si Marian upang magpahangin bago magsimula ang kanyang susunod na subject. Sa hindi kalayuan, muli na naman niyang nakita si Ray. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagtama na ang kanilang mga paningin. Ngumiting binata at kumaway sa kanya. Dahilan upang mapalingon ang ibang mga tao kay Marian. Nahihiyang napakaway rin si Marian, ngunit agad rin siyang pumasok sa kanilang classroom dahil sa mapanuring tingin ng kanyang mga kapwa-guro at ibang mga magulang na nasa field. Ngunit nang pauwi na si Marian, hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Ray. Pauwi ka na ba? Masiglang tanong ni Ray kay Marian. Hindi pa, susunduin ko pa yung mga bata. Sagot naman ni Marian. Sakto kung ganun. Sabay na tayo. Pabalik na rin naman ako sa school. Saad ni Ray. Tumango na lamang si Marian at sumakay na sa kanyang kotse. Bago pa man makapasok si Ray sa kanyang kotse, biglang may isang guro na lumapit sa binata.
Sigurado si Marian nakatrabaho yun ni Ray dahil pareho sila ng suot na uniforme. "Pwede ba akong sumabay, sir?" Tanong ng babaeng guro habang nakangiti. Napalingon si Ray kay Marian ngunit pinanood lamang sila ng dalaga. Maging ang gurong kausap ng binata ay takang napalingon din kay Marian. Sige. Sagot ni Ray saka tipid na ngumiti. Habang nakasunod sa kotse ni Ray, ay nagpatugtog na lamang si Marian ng kanyang radyo hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. "Mommy! Teacher!" Masayang sigaw ng triplets saka agad na sinalubong ng yakap ang kanilang ina. "Pasensya na, medyo natagalan si Mommy. Mainayos lang ako sa school. Nabagot ba kayo habang naghihintay?" Marahang sabi ni Marian sa kanyang mga anak. "Okay lang po, Mommy. Naglaro lang po kami kanina habang inihintay ka po namin." Sagot ni Liam. "Magkasama po kayo ni teacher?" Napalingon naman si Marian kay Ray. "May nasikaso kami sa school na pinagtatrabahuan ng mami nyo. Kaya sabay na lang din kaming bumalik dito." Ngumiti ang mga bata at tumango sa kanilang guro. Ilang sandali pa, napukaw ang kanilang atensyon sa isang pamilyar na tunog. "Ice cream!" Sabay-sabay na sigaw ng triplets saka napatingin sa kanilang ina. Natawa lamang si Marian. "Sige na, tawagin niyo na yung nagbebenta." Saad ni Marian at agad namang nagsitakbuhan. Gusto mo bang sumama, Ray?" Tanong ni Marian. "Sumunod ka na sa kanila. Libre ko na." Nakangiting sabi ni Marian na siyang nagpangiti rin kay Ray. "Teacher, tara na po!" Tawag ni Leia sa kanyang guro saka binilikan ito upang hilayin ng kanyang kamay. Masaya namang sumunod si Ray, dahilan upang matawa na lamang si Marian. "Alam ko kung anong favorite flavor ni Mommy, chocolate!" Sigaw ni Liam saka agad na inabot kay Marian ng isang ice cream na chocolate flavor. Matapos nilang makuha ang kanika nilang mga ice cream, ay naupo naman sila sa isang bench habang kumakain at pinagmamasdan ang mga napapadaang mga sasakyan. Maya-maya pa, bigla na lamang napasinghap si Leia nang mahulog ang kinakain niyang ice cream sa kanyang uniforme. Napatulala ang magkakapatid sa isa't isa at halatang paiyak na si Leia. Dahil dito ay nataranta naman ang magkakapatid, pati na rin si Marian. Kikilos na sana si Marian ngunit mabilis namang umaksyon si Ray na siyang nasa tabi lamang ng bata. Nagulat si Marian na bigla rin itong ihulog ang kanyang ice cream sa kanyang uniforme. "Nako, nahulog. Sayang naman." Saad ni Ray habang nakatitig sa kanyang uniforme. Napatingin si Leia sa binata at imbes na umiyak, natawa na lamang ang bata, pati na rin ang kanyang mga kakambal. Hindi rin namalaya ni Marian na maging siya ay natawa na rin. "Teacher, may panyo po kami!" Saad ni Larry at Liam saka kinuha ang mga panyong nasa kanilang bag upang ibigay ito sa kanilang kapatid at guro. Inalalaya ni Marian si Leia sa pagpunas ng ice cream na nasa damit nito, habang si Ray naman ang nagpupunas sa kanyang sarili. "Pwede pa naman tayong bumili ulit bukas. Araw-araw namang dumadaan si Manong dito. Di ba, Leia?" Saad ni Ray. "Opo, teacher. Pero mag-iingat na po ako sa susunod. Kayo rin po dapat." Inosenteng sabi ni Leia. Napangiti na lamang si Marian. Nang matapos silang kumain, naganda ng umuwi ang mag-iina. "Salamat sa libre, Marian." Saad ni Ray saka kumaway sa mga bata. "Ang mga assignment nyo, huwag nyong kakalimutan." Pagpapaalala niya sa kanila. "Opo, teacher! Opo, teacher! Opo, teacher!" Saad ng mga bata habang malawak na nakangisi. Tuluyan ang nagmaneho paalis si Marian. Hindi maalis-alis ang ngiti ng dalaga habang naririnig ang kanyang mga anak na nagkukwentuhan sa kanyang likod.
Pagkarating nila sa kanilang bahay, biglaang napapreno si Marian ng kanyang kotse dahil sa isang lalaking nakatayo sa harapan ng kanilang gate. Naramdaman ni Marian ang panginginig at panlalamig ng kanyang mga palad. Agad ring naglaho ang ngiti ng triplets. "Huwag kayong lalabas mga anak," saad ni Marian habang tinatanggal ang kanyang seatbelt. Sa kabila ng kaba na kanyang nararamdaman, lumabas si Marian sa kotse upang harapin ang kanyang ex-boyfriend na si Manuel. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Marian. "Hindi ba't nagkasundo na tayo noon na hindi ka na uli makakalapit sa amin?" "Marian," marahang sabi ni Manuel. "Pwede ba tayong mag-usap? Pangako, hindi ako pumunta rito para manggulo. Kahit ngayon lang, sana mapakinggan mo ako." Napalingon si Marian sa kotse kung saan naroon ang kanilang mga anak. "Sige," tipid na sagot ni Marian, saka nagtungo sa kotse upang ipasok ito sa kanilang gate, kung saan nakaabang rin ang kanilang kasambahay na pauwi na. Dumiretso ang mga bata sa kanilang mga kwarto. Sandaling iniwan naman ni Marian si Manuel na nakaupo sa sofa at nagtungo sa kanyang kwarto upang magbihis. Nang makabalik siya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala na si Manuel sa kinauupuan nito kanina. Agad na nagtungo si Marian sa kwarto ng kanyang mga anak at hindi nga siya nabigo dahil naroon nga si Manuel at kinakausap ang mga bata. "Lumayo ka sa mga bata!" sigaw ni Marian, saka agad na tinulak si Manuel palayo. Nagsimula namang umiyak ang triplets. "Marian, naiintindihan ko kung bakit ganyan ang pakikitungo niyo sa akin. Pero andito ako para subukang ayusin ang lahat. Ayaw niyo bang maging kumpleto tayo ulit?" tanong ni Manuel. Hindi sumagot si Marian at matalim lamang na tinitigan ng binata habang itinatago ang mga bata sa kanyang likod. "Lumabas ka! Saka lamang kita kakausapin kapag lumabas ka na. At hindi mo pwedeng lapitan ang mga anak ko." Malungkot na bumuntong hininga si Manuel, saka sinunod ang gusto ni Marian. Nang makalabas sila, ay isinara ni Marian ang pinto. Nagtungo naman siya sa sofa kung saan nakaupo si Manuel. "Marian, pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan ko noon. Gusto kong bumawi sa mga anak natin. Kahit na hindi mo na ako patawarin sa mga nagawa ko sa'yo. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na baguhin ang pagkilala sa akin ng mga bata." Umiwas lamang ng tingin si Marian habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Ilang sandali pa, nag-umpisa ng umiyak si Manuel at desperadong lumuhod sa harap ni Marian. "Malaking pagkakamaling panganagawa ko sa'yo nun. Alam kong wala yung kapatawaran. Pero bigyan mo pa sana ako ng huling pagkakataon." Napapikit na lamang si Marian habang pinapanood si Manuel na desperadong nakaluhod sa kanyang harapan. Kinabukasan, pagkatapos ng huling subject ng triplets, naghahanda na sana silang umalis nang biglang lumapit si Ray sa kanila. "May nangyari ba? Kanino ko pa napapansing malungkot kayo?" Hindi na napigilan pang tanong ng binata. Nagkatinginan ng triplets saka napayuko na lamang. Malungkot na napabuntong hininga na lamang si Ray. "Tara na. Sasamahan ko na kayong hintayin ng mami niyo sa labas." Masiglang sabi ni Ray. Napaangat naman ang tingin ng triplets dahil sa kanyang sinabi. Sabay-sabay silang lumabas nang bigla na lamang mapatigil sa paglalakad ang mga bata nang makita nilang lalaking nakatayo sa labas ng gate ng paaralan. Takang napatingin si Ray kay Manuel. "Magandang hapon po, sir. Ako po si Manuel. Tatay po ng mga bata." Pagpapakilala ni Manuel habang nakangiti. Napuno naman ng pagtataka ang mukha ni Ray dahil sa kanyang narinig. Napatingin siya sa mga bata upang sanay humingi ng kasagutan,
ngunit nakayuko lamang sila at mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Susunduin ko lang po sana mga anak ko. Mga anak, tara na. Pag-aaya ni Manuel saka marahang lumapit sa kanila. Agad na naalarma si Ray nang maramdaman niya ang takot ng mga bata. Napahigpit ang kanilang hawak sa kanyang kamay. Tanda na takot sila at walang balak na sumama sa lalaking nagpapakilala bilang kanilang ama. Sir, hintay na lang po siguro natin ang mommy nila. Siya kasi ang araw-araw na naghahatid sundo sa kanila. Saad ni Ray. Hindi naman umangal si Manuel at marahan lamang itong tumango. Gayunpaman, bakas ang lungkot nito habang nakatingin sa kanyang mga anak na nakakapit lamang kay Ray ngayon. Mabuti na lamang at may contact number ni Marian ang binata. Agad niyang sinabihan ng dalaga tungkol sa nangyayari. Sir, mauna na ho ako. Mukhang ayaw rin namang sumama sa akin ng mga bata. Malungkot na sabi ni Manuel. Mga anak, mauna na si Daddy. Mag-iingat kayo pa uwi. Saad nito, saka kumaway bago naglakad palayo sa kanila. Nang tuluyan ng makaalis si Manuel, ay naramdaman ni Ray ang pagluwag ng kapit ng triplets sa kanya. Napaluhod siya upang makapantay sila. Anong nangyayari? Umamin kayo. May masama bang ginawa sa inyong daddy nyo? Bakit takot na takot kayo sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Ray. Nagkatinginan ang magkakapatid. Ayaw po namin sa kanya. Sagot ni Leia. Sinasaktan niya po si Mommy. Agad na tinakpan ni Liam ang bibig ng kanyang kakambal. Ngunit huli na dahil narinig na ito ni Ray. Anong ibig mong sabihin sinasaktan? Gulat na tanong ni Ray. Agad na ipinasok ni Ray ang mga bata sa gate at pinaupo sila sa mga bench. Alam kong personal na problema nyo to. Pero mga estudyante ko kayo at kaibigan ko rin ng mommy nyo. Kailangan nyong sabihin sa akin kung ano ba talagang nangyari nun. Tutulungan niyo po kami? Tanong ni Larry. Tutulungan niyo po ba kami na protektahan si Mommy? Tumango naman si Ray. Palagi po silang nag-aaway nun. Tapos sinasaktan po ni Daddy si Mommy. Pagkatapos itong sabihin ni Larry, ay agad na naiyak ang mga bata. Palagi pong nagme-makeup si Mommy nun para itagong pasa niya. Dagdag naman ni Leia. Teacher, ayaw po namin siyang bumalik sa buhay ni Mommy. Ayaw namin sa kanya. Baka saktan niya ulit si Mommy. Umiiyak na saad naman ni Liam. Hindi na nagtanong pa si Ray dahil sa nag-uumapaw na emosyon ng mga bata. Ngunit ramdam niya rin ang galit na bumabalot sa kanya matapos marinig ang lahat. Ilang minuto pa, dumating naman si Marian at tarantang napalapit kay Ray at sa mga bata. May ginawa ba siya? Anong sinabi niya? Kabadong tanong ni Marian. Wala. Umalis din siya nung ayaw sumama ng mga bata sa kanya. Sagot ni Ray. Nakahinga naman ng malalim si Marian dahil sa kanyang narinig. Salamat, Ray. Buti na lang at hindi mo sila binigay kay Manuel. Saad ni Marian. Agad niyang pinunasan ang mga luha ng kanyang anak. Huwag na kayong umiyak. Andito na si Mommy. Walang masamang nangyari. Okay? Marahang tanong ni Marian. Matapos mapakalma ang mga bata, ay agad naman silang hinatid ni Marian pauwi. Pumasok ang triplet sa loob. Ngunit natigil si Marian nang makita niya ang kotse ni Ray na nakasunod lamang sa kanila. Lumabas siya upang makausap ang binata. Ray, may problema ba? Tanong ni Marian na siyang kusang lumapit sa binata. Bumuntong hininga si Ray. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong manghimasok o mangialam sa inyo. Pero nag-aalala ako. Hindi ka ba natatakot na umaaligid lang Manuel na yun sa buhay nyo? Alam niya kung saan kayo nakatira, kung saan ka nagtatrabaho, pati kung saan nag-aaral ang mga bata. Kabadong umiti si Marian.
Wala namang mangyayari. Hindi niya naman siguro gagawa ng masama ang sarili niyang mga anak. So hindi ka na mag-iingat para sa sarili mo? Paano kung saktan ka ulit? Nanlaki ang mga mata ni Marian matapos marinig ang sinabi ni Ray. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Marian. Inilahad ni Ray ang kanyang kamay sa kanilang bahay bilang tanda ng mga batang nagsabi sa kanya. Natatakot na mga anak mo para sa'yo, Marian. Saad ni Ray. Sumunod ka ba sa amin para lang sabihin yan? Marahang tanong naman ni Marian. Oo, dahil nag-aalala ako, Marian. Mariing sagot naman ni Ray. Inaasahan mo bang manonood lang ako habang umaaligid ang hayop na yun sa buhay niyo? Marahang umiti lamang si Marian kay Ray. Salamat sa pag-aalala, saad niya. Pero mahal ni Manuel ang mga bata. Ni minsan hindi niya sinigawan o pinagbuhatan sila ng kamay nun. Marami kaming hindi pagkakaintindihan nun na humahantong sa sakitan. Mag-iingat ako, Ray. Kaya huwag ka nang mag-alala. Gumaan naman ang loob ni Ray matapos marinig ang sinabi ni Marian. Ibibigay ko sa yung number ko. Tawagan mo agad ako kung guguluhin uli kayo ng lalaking yun. Inabot ni Marian ang kanyang cellphone kay Ray upang masave nito ang kanyang number. Habang pinapanood ang binata, hindi naman maiwasan ni Marian ang matawa. Marian, nagagawa mo pang tumawa sa sitwasyong to? Hindi makapaniwalang tanong ni Ray. Sorry, hindi ganun ang intention ko. Sadyang gumaan lang ang pakiramdam ko ngayon kaya masaya ako. Bumuntong hininga si Ray at napangiti na lang rin. Ibinalik niya ang cellphone ni Marian. Basta, tawagan mo agad ako kung guguluhin ka uli ng lalaking yun. Tumango si Marian. Yes, boss! Pagbibiro niya. Sige, pumasok ka na. Aalis ako kapag nalock mo ng gate. Sumunod naman si Marian sa sinabi ni Ray. Nang maisara niya ang gate at mailock, narinig niya ang pagharurot ng sasakyan ng binata. Kinabukasan, habang nasa trabaho, ay napapailing na lamang si Marian dahil sa kantsawan ng kanyang mga kapwa guro. Ano naman ngayon kung may something kay Sir Ray at kay Marian? Pareho naman silang single. Ang ganda-ganda nitong kaibigan ko. Bagay na bagay sila ni Sir Ray. Natawa na lamang si Marian habang patuloy lamang sa pagsusulat ng kanyang lesson plan. Samantalang si Pearl naman ay abala sa pakikipagsagutan sa mga kasama nila. Wala naman kaming sinabing masama. Nagtanong lang kami. Saad ng isang guro. Tumigil na nga kayo. Walang namamagitan sa amin ni Ray, okay? Gumagawa pa kayo ng ikapapahamak na ibang tao. Mahalay natin, may asawa o girlfriend na pala yung tao. Alam nyo, mabuti pang magmeryenda na lang tayo. May nagbebenta ng banana cue doon sa labas. Natatawang sabi ni Marian habang napatayo. Mukhang kinikilig ka nga eh. Asar ni Pearl, dahilan upang matawa rin ang ibang mga guro. Habang masaya silang kumakain ng barbecue, natigil naman si Marian nang matanaw niya si Manuel na papalapit sa kanila. Nang makilala ni Pearl ang binata, ay nabulunan pa nga ito sa kanyang kinakain. Manuel, kumusta? Alinlangan na tanong ni Pearl. Okay lang naman, sagot ni Manuel saka bumaling kay Marian. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Manuel. Napabuntong hininga naman si Marian. Ayaw niyang gumawa ng gulo kaya pumayag na lamang siya at sumunod kay Manuel. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang binata at inabot nito sa kanya ang isang invitation para sa birthday ng ina ni Manuel. Birthday ni Mama bukas. Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi. Pero gusto ko sana kayong imbitahan. Ikaw at ang mga anak natin. Saad niya. Napabuntong hininga si Marian. May lakad ako eh. Hindi ako pwede. Sagot ng dalaga. Kung ganun, pwede ko bang ipagpaalam yung mga bata?
Ibabalik ko rin sila bago mag-alas 5 ng hapon. Sagot ni Manuel. Malalim na napaisip si Marian. Ang totoo niyan, galing ako sa paaralan nila. Nakausap ko na sila. At sa wakas, nagawa na rin nilang umiti sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Umiwas lamang ng tingin si Marian. Wala siyang interes na makinig at pahabain pa ang usapan. Pumayag na sila, pero gusto ko pa rin sabihan ka tungkol dito. Bumuntong hininga na lamang si Marian. Kung gusto ng mga bata na sumama, hayaan ko sila. Kakausapin ko muna sila mamaya para makasigurado. Pero kung sasama man sila, gusto kong nasa bahay na sila bago pa mag-alas 3 ng hapon. Napalunok si Manuel at bahagyang nag-alinlangan sa oras na ibinigay ni Marian. Gayunpaman, tumango pa rin siya at ngumiti. Sige, sisiguraduhin kong makakauwi sila bago mag-alas 3. Nang sunduin ni Marian ang kanyang mga anak, doon ay nakumpirma niya ang lahat ng nangyari. Totoo ngang kinausap ni Manuel ang mga bata at sila mismo ang pumayag na mangyari yon. Wala naman akong magawa dahil sariling desisyon nila yon. Pero talagang nakaabang ako sa hindi kalayuan kung sakali mang may gawin siya sa kanila. Alam mo ba yung kaba ko kasi makabigla na lang itakbo yung mga bata o kaya naman isakay sa van at ngayon paalis. Natawa na lamang si Marian kay Ray. Mas mukha pa kasi itong stress kay Manuel kesa sa kanya. Ayun ka na naman, Marian. Tumatawa ka na naman. Basta talaga seryosong usapan. Ganyan ka. Saad ni Ray saka napakamot na lamang sa kanyang ulo. Maya-maya pa, niyakap naman si Ray ng triplets. Teacher Ray, thank you po sa laging pag-aalala sa amin. Saad ni Leia. Oo nga po, teacher. Huwag na po kayong mag-alala. Nangako na po sa amin si Daddy na hindi niya na uli sasaktan si Mami. Hindi niya rin po kami papahamak. Saad naman ni Larry. Tumango si Marian. Tama mga bata, Ray. Hindi kami palaging magkasundo nun. Pero kapag nangako yon sa mga bata, talagang tinutupad niya pagdating sa kanila. Napahinga naman ng malalim si Ray, saka napatango. Pagkatapos ay nagtungo na lamang sila sa labas ng gate upang kumain ng ice cream. Kinabukasan, 2:00 pa lang ng hapon ay umuwi na si Marian upang maghintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Kasama niya si Ray na halos mahilo na sa pagpapabalik-balik ng dalaga. Natatakot ka ba? Gusto mo bang puntahan na natin? Tanong ni Ray. Nakahanda na rin itong umalis sakaling umuo si Marian. Ngunit umiling si Marian. Hindi. Gusto kong magtiwala kay Manuel kahit na 1 beses lang. Saad ni Marian. Napabuntong hininga naman si Ray, saka napaiwas na lamang ng tingin. Simula nang sabihin niyo ni Marian ay naging tahimik na lamang ang binata. Tulad ng pangako ni Manuel, bago pa lamang mag-alas 3 ay naiuwi niya na ang mga bata. Agad na nagtama ang tingin nila Manuel at Ray. At kapansin-pansin ang tensyon sa tinginan nila. Para bang handa silang lamunin ang isa't isa. Salamat Manuel, saad ni Marian upang maagaw ang pansin ng dalawang binata. Tumango si Manuel saka lumapit sa kanyang mga anak. Nag-enjoy naman siguro kayo, no? Pangungulit ni Manuel saka marahang pinisil ang pisngi ng mga bata. Opo, thank you po! Sagot ng triplets. Mauna na ako, Marian. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Saad ni Manuel. Tumango naman si Marian at marahang ngumiti. Nang tuluyan ng makaalis si Manuel, pumasok na ang mga bata sa kanilang bahay at naiwan naman si Ray at Marian sa labas ng gate. Gusto mo bang magmerienda muna sa loob? Tanong ni Marian habang nakangiti. Hindi na. Pagsusungit ni Ray saka umiwas ng tingin. May niluto akong carbonara. Dagdag ng dalaga dahilan upang mapalingon si Ray sa kanya. Natawa naman siya dahil doon. Halika na.
Natatawang sabi ni Marian sa kakusang hinilang kamay ni Ray papasok sa kanilang bahay. Kinabukasan, muli na namang pinuntahan ni Manuel si Marian sa paaralang pinagtatrabahuan niya. May relasyon ba kayo nung teacher na yun? Diretsong tanong ni Manuel. Manuel, bakit mo naman kailangang malaman? Wala naman na tayo, diba? Sagot naman ni Marian. Kilala mo na ba talaga siya? Ilang linggo pa lang naman kayong magkakilala. Nag-aalala lang ako para sa mga anak natin. Sagot naman ni Manuel. Hindi siya pipiliin ng mga magulang ko na maikasal sa akin 10 years ago kung masama siyang tao. So, nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin at hindi siyang pinakasalan mo? Napasapo na lamang si Marian sa kanyang muka dahil sa sinabi ni Manuel. Ulitin ko, Manuel. Wala na tayo. At hindi mo dapat sinasayang ang oras ko para sa mga ganyang klase ng tanong. Akmang aalis na sana si Marian ngunit pinigilan siya ni Manuel. Nangako kong ayusin kong pamilya natin, Marian. Gusto mo bang lumaki ang mga anak natin ng may watak-watak na pamilya? Maaari ngayon, okay pa ang lahat. Pero habang lumalaki sila, makakapekto sa kanilang ganitong sitwasyon natin. Marahas na hinila ni Marian pabalik ang kanyang kamay. Talagang gusto mo pang bilugin ang ulo ko, no? Umalis ka na, Manuel. Mariing saad ni Marian, saka dire-diretsong naglakad paalis. Mahal pa rin kita, Marian! Sigaw ni Manuel upang marinig siya ni Marian na mabilis na naglalakad paalis. Natigilan si Marian sa paglalakad dahil sa kanyang narinig. Ang kaninang matigas na ekspresyong nasa kanyang muka ay unti-unting lumambot at ngayon ay napalitan ito ng kirot sa kanyang puso. Nilingon ni Marian si Manuel habang mariin itong tinititigan. Tinalikuran ko mga magulang ko para sa iyo noon, Manuel. Ang dating magaan na buhay na meron ako. Tinapon kong lahat ng yon dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Kahit na walang kasiguraduhan ng buhay na naghihintay sa atin, sumugal ako dahil mahal kita. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ako, Manuel. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin lahat ng nagawa mo. Dahil alam mo kung anong lahat ng yon. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Kaya kong punan ng lahat ng pagmamahal at suporta na kailangan ng mga anak natin. Nahanap ko na uling sarili ko. Pagkatapos ng lahat ng trauma na iniwan mo sa akin at sa mga anak natin, huwag mo nang kuluhin ang buhay ko. Pakiusap. Pagkatapos sabihin ang lahat ng yon, ay tuluyan na ngang umalis si Marian at iniwan si Manuel na naluha na lamang sa kanyang kinatatayuan. Agad na pumasok si Marian sa banyo upang doon umiyak at ilabas ang lahat ng kanyang mga nararamdaman. Nakakalungkot dahil hindi na mababawi pa ni Marian ang mga desisyong nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisisi at galit sa sarili na kanyang dinadala araw-araw, kailangan pa rin ni Marian na maging matatag para sa kanyang mga anak. Bumalik si Marian sa kanilang silid-aralan matapos mahimasmasan. Wala na si Manuel kaya naman napahinga ng malalim ang dalaga at naupo na lamang sa kanyang mesa. Ilang sandali pa, napalingon siya sa orasan at bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata. Tarantang kumilos si Marian upang magtungo sa paaralan ng kanyang mga anak. Ngayon kasi ang awarding ceremony nila para sa mga nakakuha ng honors sa second quarter. Pinaalalahanan si Marian ng kanyang mga anak kagabi na makakatanggap sila ng award. Ngunit dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Manuel ay nakaligtaan niya ito. Pinilit ni Marian na makarating sa tamang oras. Ngunit nang dumating siya ay nasa entablado na ang kanyang mga anak at kinukunan na ng litrato habang hawak ang kanilang mga certificate. Kasama nila si Ray. Agad namang nakita ni Ray si Marian. Marahan niyang tinapik ang mga bata at nang makita nila ang kanilang ina, ay mas lalong lumawak ang mga ngiti sa kanilang labi. Pagkatapos umapak sa entablado, nagsitakbuhan sila papunta sa kanilang ina.
Habang naiwan naman si Ray dahil may ibang mga estudyante pa ito na bibigyan ng award. Mami, dumating ka! Sayang po kasi tapos na kaming bigyan ng certificate. Saad ni Leia. Pasensya na mga anak. May nangyari kaya na-late ako. Sagot ni Marian na hindi maitagong pagkadismaya sa kanyang sarili. Mami, okay lang po. Si Teacher Ray pong sumama sa amin. Nakangiting sabi ni Larry. Ngumiti si Marian at napatingin kay Ray na nagsasalita pa rin sa entablado. Babawi ako. Kakain na lang tayo sa labas pagkatapos itong program. Gusto nyo ba? Masayang tanong ni Marian. Nagkatinginan ang magkakakambal at malawak na napangiti. Maya-maya pa ay mas lalo silang lumapit sa kanilang ina. Gusto po, Mami. Pero isama po natin si Teacher. Napangiti si Marian at napatango sa sinabi ng kanyang anak. Oo naman. Hintayin natin siyang matapos. Isasama natin siya kung hindi siya busy. Sagot naman ni Marian, dahilan upang maghiyawan ang kanyang mga anak sa saya. Habang nasa fast food restaurant na paborito ng kanyang mga anak, masaya lamang na pinapanood ni Marian ang mga bata na kumakain, habang katabi naman niya si Ray. Mga anak, saad ni Marian na siyang umagaw sa pansin ng mga bata. Pasensya na kung ngayon to i-share ni Mommy. Dapat masaya tayo ngayon eh. Napalingon si Ray kay Marian at bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Mami, okay lang po. Sabihin niyo na po sa amin kung bakit po kayo malungkot. Sagot naman ni Liam. Nag-aalala po kami, Mami. Malalim na huminga si Marian. Gusto ng daddy niyo na makipagbalikan sa akin. Natigil ang lahat sa pagkain matapos marinig ang sinabi ni Marian. Napalingon naman ang triplets kay Ray na ngayon ay tulala lamang sa kanyang pagkain. Hindi ako pumayag, pero hindi ko alam kung yun bang tamang desisyon. Natatakot ako na baka pagiging selfish ang desisyon na yun dahil hindi ko man lang kayo nakausap. Baka kasi gusto niyong makasama uling daddy niyo. Mami, mabait na po si daddy ngayon. Hindi na siya tulad ng dati. Sagot ni Leia. Pero alam namin na hindi po kayo magiging masaya kapag nagbalikan kayo. Ayaw po namin yun. Ikaw po may pinakamagandang smile sa buong mundo, Mami. Gusto namin na lagi ka naming nakikita na masaya. Ayaw na po namin na makita kayong umiiyak. Naluhan na lamang si Marian matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang mga anak. Hindi niya inasahang ito ang mga salitang maririnig niya mula sa kanila. Dahil dito ay tila unti-unti ring gumagaan ang loob ni Marian. Baka kausap pa rin naman po namin si Daddy. Basta po wala siyang gagawing masama sa'yo. Kapag may ginawa po uli siyang masama, hindi na namin siya kakausapin kahit kailan. Dagdag pa ni Larry. Napatango si Marian at napatayo upang yakapin ang kanyang mga anak. Hindi na rin naiwasan pa ng mga bata na maiyak. Samantalang si Ray naman ay nakaiwas lamang ng tingin at malalim ang iniisip. Tito Ray, sabihin mo na kasi kay Mommy. Ano pa bang iniintay mo, teacher? Saad ni Leia saka ipinag-cross pa ang kanyang munting mga braso. Ano bang ibig mong sabihin, Leia? Teka, linawin niyo na nga kasi gulong-gulo na ako. Takang tanong naman ni Marian. Ngumuso ang bata at umiling na lamang. Tanungin niyo po si Teacher Ray. Ang torpe-torpe kasi. Sagot ni Leia. Natawa naman si Marian dahil sa paninermo ni Leia kay Ray. Nang titigan niyang binata, ay napaiwas lamang ito ng tingin. Sasabihin ko naman sana. Pero mas lalo kong nag-alinlangan. Ngayong narinig ko na ang lahat. Nahihiyang sabi ni Ray. Napayuko na lamang ang binata. Ayokong maging hadlang sa pagiging buo ng pamilya niyo. Tulad ng sabi ng mga bata, nagbago ng ama nila. Paano kung
May gusto ka pa pala sa kanya. Saad ni Ray saka napatitig kay Marian. Ano bang sinasabi mo? Di ba kakasabi ko lang na wala na, Ray? Daig mo pa ata ako pagdating sa pag-overthink eh. Napahinga ng malalim si Ray. Malay ko ba? Sagot niya saka umiwas ng tingin. Nagtawanan lamang ang triplets, pati na rin ang kanilang ina dahil sa sagot ni Ray. Sabi mo na kasi kung ano ba yung gusto mong sabihin. Muling pangungulit ni Marian kahit na may ideya na siya kung anong sasabihin ng binata. Okay. So, bagong lahat ng to, kinausap ko mga bata. Tinanong ko sila kung okay lang ba sa kanila na may bago silang daddy. Napakunot ng noo si Marian dahil sa sinabi ni Ray. Hindi ko ibig iparating na papalitan ng ama nila sa buhay nila. Ang ibig ko lang sabihin ay kung okay lang ba sa kanila na, alam mo yun, maging tayo. Napaawang ang bibig ni Marian at napalingon na lamang sa kanyang mga anak. Hindi niya inaasahang nagkaroon na pala ang triplets pati si Ray ng ganong klase ng usapan. Sabi namin, Mami, pwedeng-pwede. Masiglang sabi ni Liam saka itinaas pa sa ereng kutsara na kanyang hawak. Tumango naman sina Larry at Leia. At dahil may consent na ako sa mga bata, ang tanging tanong na lamang na naiiwan ay kung papayag ka ba, Marian? Sigurado ka ba? May mga anak na ako. Hindi lang isa kundi 3. Nag-aalinlangan na sagot ni Marian. Hindi naman nisyo yan para sa akin. Kung kailangang magdoble kayod ako, gagawin ko. Maging karapat dapat lang ako para sa'yo. Nagkatinginan ng triplets saka napahagik-gik habang pinapanood ang pamumula ng pisngi ng kanilang ina. Mami, parang kamatis ka na po sa sobrang pula ng mukha mo. Sagutin mo na si Teacher Ray. Singin ni Liam. Nahihiya namang napangiti lamang si Ray. Alam kong marami pang nakaraan ang gumugulo sa'yo. Hindi ako nagmamadali, Marian. Handa ako maghintay hanggang sa handa na uling magtiwala. Pero mananatili pa rin ako sa tabi niyo. Napailing si Marian bago muling hinarap si Ray. Natahimik sila dahil nawala ang ngiti sa mukha ng dalaga. Alam mo, Ray, hindi na kailangang umabot pa tayo sa ganyan. Seryoso niyang saad. Dahilan upang mamuo ang takot sa mukha ng binata, pati na rin ng triplets. Dahil handa na ang puso kong tanggapin ka. Pahabol ni Marian sa kamalawak na ngumiti. Dahil sa sinabi ni Marian ay napatayo sa saya si Ray. Kulang na lamang ay tumalon ito sa tuwa. Ngunit halatang labis itong nagpipigil dahil nasa isang pampublikong lugar sila. Sa kabilang banda, nakangiti lamang ang triplets at masayang pinapanood ang pagyayakapan ni na Marian at Ray. Ang galing, no? Sila pala talaga ang nakatadhana. Bulong ni Leia sa kanyang mga kakambal. Dahil sa sinabi ni Leia, ay muli naman nilang naalala ang unang beses na naramdaman nilang si Ray ang lalaking babago at magbibigay kulay sa buhay ng kanilang mabait na ina. Paglaki natin, alagaan din natin si Mommy, tulad ng pag-aalaga ni Teacher Ray sa kanya. Saad ni Liam saka inakbayan ang kanyang mga kakambal. Pagkatapos ng araw na yon, ay tuluyan na ngang lumayag ang pagmamahala ni na Marian at Ray. Ngunit sa kabila ng tamis at sayang nararamdaman nila, hindi pa rin nila magawang ibaliwala ang lahat ng problemang nakatakip sa ilalim ng lahat ng masasayang araw ng kanilang relasyon. Hindi ka nila ipagtatabuyan, Marian. Walang magulang ang kayang gawin yun. Marahang saad ni Ray. Kasalukuyan silang nasa loob ng kotse ni Ray. Kabado si Marian habang nakatitig lamang sa restaurant na nasa kanilang harapan, kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Si Ray ang nagkumbinsi kay Marian na subukang kausapin ang kanyang mga magulang.
pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanilang pamilya 10 years ago. Alam ni Marian na kinalimutan na siya ng kanyang mga magulang dahil sa ginawa niyang pagre-rebelde sa kanila. Gayunpaman, pilit na sinasabi ni Ray na maling iniisip ng dalaga. Lumabas si Marian sa kotse at naglakad patungo sa restaurant habang hawak ang kamay ni Ray. Mahigpit ang hawak ng dalaga dahil sa kaba, ngunit hinahayaan lamang siya ng binata. Nang makapasok sila sa loob ng restaurant, hindi na kinailangan pa ni Marian na lumingon sa paligid dahil agad na nahanap ng kanyang mga mata ang kanyang magulang. Nakita ni Marian ang malaking pagkakaiba ng itsura nila nung huling beses niya silang nakita 10 years ago. Nagkaroon na sila ng puting buhok, kumukulubot na rin ang kanilang mga balat. Agad na umagos sa mga luha mula sa mga mata ni Marian matapos makita ang kanyang mga magulang. Hindi naman nag-alinlangan ng kanyang mga magulang na lumapit sa kanilang nag-iisang anak upang mahigpit itong yakapin. Wala nang salitang lumabas pa sa kanilang mga bibig. Ngunit sa pagkakataong yon, ramdam ni Ray ang pangungulila ng mga magulang ni Marian sa kanya. At ang lungkot na 10 taong dala ni Marian na ngayon ay unti-unti nang humuhupa sa yakap ng kanyang mga magulang. Alam ni Ray na napatawad na nila ang isa't isa. Nang maihatid ni Ray si Marian sa kanilang bahay, ay mahigpit na napayakap sa kanya ang dalaga. Salamat. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kasaya ngayon. Kung hindi mo siguro pinalakas ang loob ko, hindi mangyayari to. Hindi kami magkakaayos nila mama at papa. Saad ni Marian. Napangiti si Ray at marahang pinisil ang pisngi ni Marian. Tama talagang laging sinasabi ng mga anak mo. Mas gumaganda ka kapag nakangiti. Pakis nga. Biro ni Ray dahilan upang matawa si Marian. Mayos ka nga. Baka mamaya may mga kapitbahay na makakita sa'yo. Lalo na yung si Pearl. Kukulitin na naman ako nun bukas sa school at pagpipiestahan na naman ako ng mga katrabaho ko. Saad ni Marian. Natawa lamang si Ray. Nagbibiro lang naman ako. Saad ng binata. Nag-invite nga pala sila mama na kumain sa labas sa linggo. Gusto nilang nandun ka pati mga bata kaya maganda ka. Bahagyang nagulat si Ray matapos marinig ang sinabi ni Marian. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Dapat nga hindi ko na sinasabi sa'yo. Kasi automatic naman na kasama ka sa mga family gatherings. Boyfriend kita, no? Napakamot si Ray sa kanyang ulo saka nahihiyang napaiwas ng tingin. Medyo nabigla lang ako. Sige, ako na ang susundo sa inyo rito. Saad ng binata habang hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti naman si Marian dahil sa sayang naramdaman ni Ray sa simpleng imbitasyon na yon. Nang sabihin niyang may nobyo siya, natanggap ito ng kanyang mga magulang nang walang panghuhusga. Saliwat sa dati nilang naging reaksyon noong sila pa ni Manuel. Gayunpaman, nang malaman nilang si Ray ang nobyo ng kanilang anak, ay hindi sila makapaniwala. Sa hinaba-haba ba naman kasi ng pinagdaanan nilang lahat, sina Marian at Ray pa rin pala ang magkakatuluyan. Mas naging magaan ang buhay nilang lahat matapos mabawasan ang lahat ng sama ng loob na araw-araw nilang dinadala. Nang magsimula ng magpatawad ang lahat, doon ay mas lalo nilang napagtanto kung gaano kaganda ang pag-ibig sa kapwa. Hindi lamang sa mga magulang ni Marian, natutunan din ng dalaga na patawarin si Manuel. Tuluyan na ngang nagbagong buhay si Manuel. Matapos silang makapag-usap ni Marian, nalinaw na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng pagsisisi at naiiwang pagmamahal ni Manuel para kay Marian, huli na ang lahat dahil tuluyan ng naglaho ang lahat ng pagmamahal na naramdaman ni Marian para kay Manuel noon. Gayunpaman, hindi pa rin ipinagkait ni Marian kay Manuel ang kapatawaran. Pinatawad niya si Manuel sa lahat ng nagawa nitong kasalanan sa kanya.
upang tuluyan na itong pagpatuloy sa pagbabagong buhay na nais niya. Hindi naputol ang ugnayan ng mga bata sa kanilang tunay na ama. Lumalabas pa rin sila isang beses sa isang linggo upang magkaroon ng quality time kasamang kanilang tunay na ama. At kailanman ay hindi ginulo ni Manuel ang relasyon nila Marian at Ray. Pagkatapos ng ilang taon, ang pag-iibigan nila Marian at Ray ay humantong rin sa kasalan. Nagpatuloy ang kanilang payapang pamumuhay sa kabila ng mga sitwasyon na kung tutuusin ay maaring humadlang sa kanilang kasiyahan na inaasam. Paanong hindi ako magiging swerteng lalaki? Binigyan ako ng isang napakabait na asawa. Mahabang pasensya, maintindihin, maalaga. At higit sa lahat, walang kupas, ang ganda. Napailing na lamang si Marian habang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang asawa na nakainom na dahil sa kanyang mga pinsan na pinilit si Ray na uminom. Nagtawanan lamang sila dahil kanina pa nito pinupuri si Marian at kanina pa nito paulit-ulit na ipinagyayabang ang pagiging maswerte niya bilang napangasawa ni Marian. Nako sinasabi ko sa inyo, tigilan niyo na yung asawa ko. Hindi yan pala inom, saad ni Marian. Nagtawanan lamang ang mga pinsan ni Marian. Pinsan, minsan lang namin makasama tong si Ray. Laging umiiwas kapag may inuman. Biro nila. Napailing si Marian sa kamariing tinitigan ang kanyang pinsan. Bukas kasi ay binyag ng kanyang pamangkin at nagtungo si Marian sa bahay ng kanyang pinsan na si Marbel upang tumulong sa paghahanda. Nagpasundo siya sa kanyang asawa dahil mukhang aabutan sila ng gabi. Ngunit nawala sa isip ni Marian na kasama nga pala nila ang mga makukulit niyang pinsan na nagiinuman. Dahil dito ay hindi tuloy nakatakas si Ray sa kanilang kapilyuhan. Wala namang masama sa pag-iinom. Pero tingnan nyo, hindi na makakapagmaneho si Ray pauwi dahil sa kalokohan nyo. Panunuway ni Marbel. Napakamot lamang sa ulo ang kanilang mga pinsan. Pasensya na kayo mga pinsan. Nadala kami ng emosyon. Ngayon lang uli kasi tayo na kompleto. Lahat may kanya-kanyang buhay at pamilya na. Nainggit na nga ako minsan dahil ako na lang atang natitirang single sa ating magpipinsan. Nagtawanan lamang ang lahat dahil sa sinabi ni Noel. Napailing naman si Marian saka nagtungo sa kanyang asawa upang akayin ito palayo. Sorry, mahal. Hindi na ata ako makakapagmaneho pa uwi. Delikado kung pipilitin kong magmaneho. Mahinang saad ni Ray na mukhang nilalabanan pa ang kanyang kalasingan. Napangiti naman si Marian dahil sa pag-amin ni Ray. Nag-aalala kasi siya na baka pilitin pa rin ni Ray na umalis at malagay sa alanganin ang buhay nila. Kahit nalasing ito, iniisip pa rin ni Ray ang kalagayan ng kanyang asawa. Huwag mo nang isipin yon. Magpahinga ka na muna. Magiging okay naman ang mga bata dahil kasama nila sina mama. Saad ni Marian. Inilapag ni Marian ang kanyang asawa sa isang kama. Naupo siya sa gilid at sinimula ng pag-video call sa kanyang mga anak. Ilang segundo lamang ay sumagot na si Larry. 13 anyos na ito at bakas na ang pagbibinata sa mukha nito. Larry, nasaan ang mga kapatid mo? Naghapunan na ba kayo? Marahang tanong ni Marian. Mami, tapos na po kaming mag-dinner. Sagot ni Larry. Hinarap naman ni Larry ang kanyang cellphone sa kanyang mga kapatid. Nang makita nila ang kanilang ina, agad silang nagsitakbuhan kasama ang 5 taong gulang nilang kapatid na si Rhea. Mommy, I miss you! Malambing na saad ni Rhea. Napangiti naman si Marian. I miss you too, anak. Tingnan mong daddy mo, oh. Saad ni Marian saka hinarap kay Ray ang camera dahilan upang magtawanan ang magkakapatid. Mommy, lasing po ba si Daddy Ray? Tanong ni Leia. Oo, pinilit siyang uminom nila Tito Noel nyo. Kaya ako tumawag ngayon kasi baka hindi kami makakauwi.
Hindi kayang magmaneho ni Daddy Rainyo. Ako naman, masyado na rin akong pagod. Ang dami naming dinecorate at niluto kanina. Mami, okay lang po. Kasama po namin sila lolo at lola dito. Nanonood po sila ng TV sa sala. Ako pong bahala sa kanilang lahat. Masiglang singit ni Liam, saka inayos pa ang kanyang tindig. Mommy, don't worry. Pagagalitan ko yung sila Tito Noel kapag nakita kami bukas. Singit naman ni Leia. Natawa si Marian. Kayo talaga, ang dami niyong nalalaman. Leia, hayaan mo na. Sa susunod na linggo lilipad na uli ng state si Tito Noel mo, kaya ngayon sinusulit niya lang ang bonding sa family. Kasalanan ko rin naman kasi pinapunta kong Daddy Rainyo dito. O sige, hindi na ako magtatagal dahil aasikasuhin ko pa tong si Daddy Rainyo. Magpakabait kayo kina lolo't lola niyo ha. Huwag niyo silang bibigyan ng sakit ng ulo. Uwi kami ng maaga bukas. Saad ni Marian. Okay po, Mommy. I love you po. Sabay-sabay na saad ng mga bata sa kabilang linya. I love you too, Daddy! Pahabol pa ni Ria, dahilan upang matawa na lamang sila. I love you too, mga anak. Sige, good night na. Malambing na sagot ni Marian bago kumaway at pinutol ang tawag. Sumunod na inasikaso naman ni Marian ay ang kanyang asawa. Mula sa pagtanggal ng sapatos na suot nito hanggang sa pagpupunas upang mahimasmasan ito. Napangiti na lamang si Marian sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman. Sa tuwing nagkakasakit siya, walang humpay din siyang inaalagaan ng kanyang mabuting asawa na si Ray. Madalas nagpupuyat pa ito para lamang masiguro na makakainom ng gamot si Marian sa tamang oras. Hindi sakitin si Ray. Kaya naman, hindi masyadong nagkakaroon si Marian ng pagkakataon upang ibalik ang pag-aalagang ibinibigay sa kanya ng kanyang asawa sa tuwing may sakit siya. Ngunit ngayong lasing ito, masaya si Marian dahil maaalagaan niya rin sa wakas si Ray. Ilang sandali pa, unti-unti ring nagkamalay si Ray at nahimasmasan. Nang makita niya ang kanyang asawa na marahan siyang pinupunasan ng basang towel, agad siyang napabangon. Napalingon si Ray sa orasan at nang makita niyang malalim na ang gabi, ay agad siyang nakaramdam ng kaba. Mahal, nakatulog ba ako dahil sa nainom ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Ray. Tumango naman si Marian at ngumiti. Napasapo na lamang si Ray sa kanyang muka. Napangiwi siya dahil sa pagsakit ng kanyang ulo, dala ng hangover. Mahiga ka na muna at magpahinga. Huwag kang mag-alala. Nasabihan ko na sila na hindi tayo makakauwi. Saad ni Marian. Gumaan naman ang pakiramdam ni Ray matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Pasensya na. Hindi ako makatanggi kanina eh. Nahihiyang sabi ni Ray. Ano ka ba? Okay lang yun. Kilala ko mga pinsan ko kaya naiintindihan kita. Alam ko kung gaano kakulit ang mga yon, lalo na si Noel. Sinalo mo lang naman ang mga shot na yon kasi alam mong ako ang pipilitin nilang uminom kapag umayaw ka. Napakamot na lang si Ray sa kanyang ulo at natawa. Ilang sandali pa, marahang hinalikan ni Marian si Ray sa pisngi. Gulat namang napalingon si Ray sa kanyang asawa. Grabe namang reaksyon niyan. Parang first time Natatawang saad ni Marian. Natawa lamang si Ray saka niyakap na lamang si Marian. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Kahit na ilang taon na tayong nagsasama. Hindi pa rin ako makapaniwala na asawa nga talaga kita. Natawa lamang si Marian sa sinabi ng kanyang asawa. Sanay na siya dahil halos araw-araw naman siyang binobola ni Ray kahit nasan man sila. Alam mo, hindi lang naman ikaw ang masaya sa pagsasama natin. Ako, masaya rin ako dahil nabigyan pa rin ako ng pagkakataon na makaramdam ng totoong pagmamahal. Dahil nakilala kita at ang best part, naging asawa pa kita. Napangiti si Ray dahil sa sinabi ni Marian. Namumula ka ba? Kinikilig ka talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Marian na tila nangaasar pa. Hindi.
Namumula lang talaga ako dahil sa kalasingan. Pagdi-deny ni Ray. Natawa lamang si Marian sa kapinisil ang pisngi ng kanyang asawa. Alam mo, hindi mo ako maluloko dahil kanina pa kita pinabantayan. Hindi ganito ka pulang pisngi mo kanina. Katwiran ni Marian, dahilan upang matawa na lamang sila. Dahil sa hiya ay hindi na nakapagsalita si Ray. Niyakap na lamang niya si Marian at napapikit na lamang upang damhin ang pagkakataon. Mahal na mahal kita. Bulong ni Ray kay Marian. Napangiti naman ang dalaga. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Saad ni Marian na muling nagpakilig kay Ray, dahilan upang matawa na lamang uli sila. May mga panahon man na hindi umayon kay Marian ang tadhana. Naniniwala pa rin si Marian na nangyari lamang ang lahat upang maturuan siya ng mahahalagang aral at upang mas maging matatag siya at handa para sa magandang buhay na nakaabang para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na dinanas ni Marian noon, masasabi niyang hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos dahil nagkaroon siya ng lakas sa pamamagitan ng kanyang mga anak na minahal siya kahit noong mga panahong hindi na mahanap ni Marian ang kanyang sarili. Ang mga maling desisyong nagawa ni Marian noon ay naging malaking parte rin ng pagkatao niya ngayon. Mas napagtanto niya ang kahalagahan ng paghihintay sa tamang pag-ibig na darating din naman sa tamang panahon. Sa pamilyang meron si Marian ngayon, isa lamang ang kanyang tanging hiling. Ang panatilihin silang masigla, malayo sa sakit at puno ng pagmamahal sa kapwa. Dahil ang lahat ng sayang nakamit ni Marian ngayon ay nangyari matapos siyang magpatawad at magmahal ng tunay.